Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. The book that we're gonna learn today as we continue are Finding Jesus in 66 books of the Bible. We are now in the New Testament at nasa book of Acts na po tayo. Jesus found in the book of Acts. Ang ganda ng libro na ito, mga kapatid. If we're just gonna read the book of Acts, it is filled with the Holy Spirit, filled with all the provision and goodness of God that will strengthen our spiritual life. Dito natin makikita kung paanong kumilos ang Holy Spirit sa New Testament in the book of Acts. One of the major books but not in the four gospels. Pero kung mapapansin niyo, after ng four gospels, no, Matthew, Mark, Luke and John, ito na yung kasunod. Kasi dito mo makikita yung outpouring of the Holy Spirit. Kaya humanda kayo. No, i-ready niyo na ang inyong ballpen at papel. Take note ang lahat ng mga verses na mababasa natin. And if you will have the desire to read the book of Acts, you will really learn and be empowered by the Holy Spirit. Ano ating foundational verse dito sa book na ito? The book of Acts chapter 9 verse 3 to 6. Book of Acts chapter 9 verse 3 to 6. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Basahin po natin sa Tagalog. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco. At nang siya malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ang tinig sa kanya. Tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Anoint me, Lord God, in Jesus' name. Amen. Nasaan si Jesus Christ dyan? Where is Jesus Christ in the book of Acts? Sabihin na natin, reveal na natin bago natin ituloy. We can find Jesus in the book of Acts. He is the shining light on the road to Damascus. Nandun mismo si Jesus Christ. Ano ang synopsis? Ano ang settings nito, mga kapatid? All of us have experienced yung tinatawag nating mga defining moments in our life. Yung mga pinagdaanan natin sa buhay. Yung mga unforgettable moments ng buhay natin. Yung mga snapshots ng buhay natin. When the course of our lives took on a new direction or an added dimension sa buhay natin. Parang yung dating buhay natin ito, pero all of a sudden biglang nagbago. May nangyari. May ginawa ang Panginoon. Si Saulo o si Saul, mga kapatid, yun yung lumang pangalan ni Paul, the great evangelist in the Bible. Alam niyo siya, persecutor siya ng Christians. Pero religious person siya. Religious person si Saul. And he works for the government. At ang ginagawa ni Saul, pine-persecute niya ang lahat ng nangangaral about Jesus Christ. Kasi hindi nga sila naniniwala na si Jesus Christ is the Son of God, He's the Messiah, He is the Savior, He is the risen Christ. Hindi siya naniniwala.
Alam nyo, relate na relate ako dito sa storya ni Paul na ito eh. And one day, isi-share ko sa inyo kung bakit. 3 days na bulag yan si Paul. Wala siyang ibang nakita, narinig kundi si Jesus Christ. Tandaan natin, all that is written in the Bible, all that is written in the scripture is equally inspired. Nakasulat yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Pero meron talagang certain chapters, mga kapatid, that seem to stand as yung tinatawag nating yung nakakaangat sa lahat. Yung tinatawag na mountain tops above everything, every word in the Bible. Meron talagang Bible verse, meron talagang Bible, may chapter talaga sa Bible na parang pag yung chapter na yun nabanggit, parang iba ang impact sa'yo. Iba ang dating sa'yo ng libro na yun o yung verse na yun o yung chapter na yun. And for me, sharing this personally, this is one chapter, the 9th chapter of the book of Acts. Yung Gawa, no? Kapitulo 9. Tawag nga nila sa Tagalog. Yung Acts chapter 9, napaka-memorable, napaka-powerful niya, napaka-inspiring niya, napaka-encouraging niyan sa akin. Bakit, mga kapatid? Sa tuwing binabasa ko yan, kinikilabutan ako dyan eh. Alam niyo kung bakit? Ito yung conversion ni Paul nung siya ay nandun sa Damascus Road. Isipin ninyo kung gaano kasama si Paul. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na ang terrorism sa Middle East is very common? Nung unang panahon pa, biblical days pa, nasa Middle East ang setting ng mga yan. And the terrorism in the Middle East is so active until today, until this generation. Ang terrorism hindi nawawala sa part ng Middle East. Kaya walang bago. Bakit? Nung panahon ni Paul, panahon ni Saul pa yung pangalan niya, mga kapatid. Ang tawag sa kanya si Saul of Tarsus kasi doon siya nanggaling sa Tarsus. Alam niyo ba na si Saul was the master of terrorist of his day? Kung merong Bin Laden, kung merong Saddam Hussein, kung merong Janjalani, kung merong mga Abu Sayyaf, si Paul ang leader, si Saul ang leader ng mga terorista nung panahon na yun, mga kapatid. And even like today, his terrorist activity was all in the name of religion. Alam niyo kung bakit? Lahat ng mga terorista ngayon, mga kapatid, it was all in the name of religion. Kaya nag-aaway-away, kaya merong terorista, may ipinaglalaban at isa dyan ang relihiyon. Same thing. Yung panahon ni Paul, ang pinaglalaban nila religion. Kaya niya pine-persecute ang mga Christians. He stand with this belief. He stand with this faith. They stand with their religion. He and his soldiers, Roman soldiers, mga kapatid, He stand with his religion. At alam niyo kung paano na i-apply ngayon, hindi ba Christian versus kung ano-anong yung mga lumalabas na terrorist, pinaglalaban nila na iyon ay banal na pakikidigma, holy war ang tawag nila doon. It involves religion. Napapansin ba ninyo? The Bible is so active. The Bible is the same yesterday, today, and forever. Bakit? Kasi ang nagsulat niyan, ang nagsalita niyan is the same yesterday, today, and forever. Lahat ng nangyari sa Old Testament, lahat ng nangyari sa New Testament, hindi niyo ba napapansin? It is happening even in our generation. Alam ng Bible ang nangyari. Alam ng Bible ang nangyayari at alam ng Bible ang mangyayari. Nakasulat. Bakit? Ang author ng Bible ay buhay na buhay. He is so alive. Ang author ng Bible, ang nagsasalita sa Bible, ang Diyos natin. Kaya kung mapapansin ninyo, yung perfect Bible na binabasa natin, yan yung ating basic instruction before leaving earth. Gusto mo nga paunlad ng buhay mo, magbasa ka ng Bible. Gusto mong umayos ang pagsasama ninyo mag-asawa, maging Bible-based relationship kayo, Word of God relationship. Si Jesus ang nasa gitna ninyo. Gusto mong makatapos ng pag-aaral, unahin mo Bible. Unahin mo ang Word of God. Gusto mo maging successful sa business. Ano yung sinasabi natin dito, mga kapatid? All that is written in the Bible, lahat na pinag-aaralan natin dito sa Bible, dito sa morning devotion, it really has a significant in our life.
Kaya kung mapapansin ninyo, no panahon ni Paul, o nga no, terorista siya. Anong pinaglalaban? Religion. Anong pinaglalaban ng mga terrorist ngayon? Religion. So Paul was on his way to Damascus. Anong gagawin niya doon? Alam niyo kung ano nangyayari sa Damascus? Dumadami ang Kristiyano. Paul is on his way to Damascus to put down anong tawag doon? To put down an uprising. Yung paglakas, pagdami ng mga new believers in Christ who were gathering in that city. Kasi doon sa city of Damascus, lumalakas ang cell group. Lumalakas ang evangelism. Ang daming kumikilala sa Panginoon Diyos. Ang daming naniniwala kay Jesus Christ. Kasi yung mga apostle ni Jesus Christ, yung mga disciple, nag-evangelize, mga kapatid. Ito yung sinasabi nating let's pause for a moment. Yung leader ng terrorist na magpapabagsak sa ginagawa ng mga disciples, ng mga evangelist na nangangaral ng salita ng Diyos, alam ng Lord Pag ito si Paul dumating doon, may mangyayaring hindi maganda. Pero ano nangyari? Si Jesus Christ mismo ang nakipag-deal kay Paul. Si Jesus Christ mismo ang na-encounter ni Paul. Jesus Christ himself intervened and did his part. As he journeyed, mga kapatid, he left behind a trail of blood, a trail of murder, and all the while, alam nyo iniisip na ni Paul? Ginagawa niya yun para sa kanyang Diyos Kaya niya ipe-persecute yung mga Christian na yun. Kaya niya sasaktan, kaya niya bubuwagin, kaya niya ide-demolish yung nangyayaring evangelism, yung nangyayaring Christianity, yung nangyayaring ginagawa ng mga disciple. He is totally convinced na ang gagawin niya ay makalulugod sa kanyang Diyos. He was totally convinced that he is a good person and that he will persecute these Christians for the glory of their God, for the glory of his God. Nakikita ninyo yung twist ng pag-iisip doon? Yung mga terrorist na yan, akala nila maganda yung ginagawa nila. Akala nila maka-Diyos yung ginagawa nila, kaya pina-persecute yung mga Kristiyano. Kaya nila pinapatay, sorry to use this word, pinuputulan ng ulo. Akala nila nakalulugod yun sa kanilang Diyos. Ginagawa ni Paul yan nun. Binubugbog niya, pinapatay nila. Lahat ng mga nagba-Bible study, kaya alam niyo, isa lang ibig sabihin yan Pagka ang gawain ng Panginoon Diyos lumalaki, nagpapadala ang kaaway. Nagpapadala ang kaaway ng tao, pagkakataon, sitwasyon, para matigil ang paglaki ng gawain ng Panginoon. The devil will never stop to hinder the works of the Lord. Kung ang Diyos may gawain, kung hindi ang abutin to seek the lost and save the lost, ang demonyo may gawain din. Ano yung gawain ng demonyo? To hinder, hadlangan ang gawain ng Diyos. Tatandaan nyo yan, mga kapatid. So, kung babasahin natin ang Bible, huli nating makikita si Paul, mga kapatid, nung si Stephen ay ini-stone to death doon sa Lion's Gate of the city of Jerusalem. Nandun si Paul, ini-stone to death si Stephen. Si Saul of Tarsus was a Jew of Jews. Yes, he was a Jew of Jews. Hudyo ito, mga kapatid. Alam nyo ba na nag-aral ito sa yung sinasabing yung Gamaliel? Nag-aral ito ng scripture. Nag-aral ito ng salita ng Diyos, ng Torah, pinag-aralan niya yung Torah. Pag sinabi natin Gamaliel, yan yung pinakasikat na school of rabbi during that time.
At si Paul is a very educated person. Kung ikukumpara mo si Paul, si Saul, sa isang pangkaraniwang Jews o mga tao, mataas ang pinag-aralan niya, mga kapatid. Because he studied in a very elite institution. Ang tawag dun, higher learning. Kung sa Pilipinas, ito yung mga De La Salle, ito yung mga San Beda, yung mga prestige na mamahaling eskwelahan, doon ang galing si Paul, mga kapatid. Si Saul. O kung sa Western world naman, yung mga Harvard, dyan galing si Saul. At hindi lang yun, he was a member of the Sanhedrin. Ang Sanhedrin, mga kapatid, is a very powerful council of men. Makapangyarihan yung mga nasa Sanhedrin, matataas ang pinag-aralan, mga government official, mga may sinabi, may pera, malalakas ang influence. Yan ang Sanhedrin dati, mga kapatid. Anong equivalent niya sa panahon natin ngayon? Ang equivalent ng Sanhedrin is the Supreme Court of the land. Sila yung may power. So itong new Christian movement na ito, nung namatay si Jesus Christ, go therefore and make disciples of all nations, nagkalat ngayon yung mga disciples si Jesus Christ. Nagpapakalat sila ngayon ng Kristyanismo, ng Christianity. They are introducing, they are sharing the gospel to many people, and they are claiming, they are teaching that Jesus of Nazareth had risen from the grave, at kumakalat ito sa buong Israel. Kaya ang nangyari noon, thousands of conversions, thousands of Jewish people are converting to Christianity. Nagkakaroon silang relationship sa Panginoon dahil tinuturo ng mga disciples, tinuturo ng mga apostles yan, mga kapatid. And it became an alarming challenge to the faithful Jewish people. Yung mga Judaism, yung mga Pharisees, yung mga scribes, mga kapatid. Naging alarming sila. Bakit? Yung religion nila natatabunan na, dumadami na ang Christian. Tandaan ninyo, nung si Jesus Christ nagmi-minister pa during His earthly ministry, mga kapatid, sino ang kumukontra sa Kanya? Mga religious people, mga religious person. Ang nagpapako kay Jesus Christ, hindi pangkaraniwang tao. Mga religious person ang nagpa-persecute kay Jesus Christ. Kaya every time na nagpipreach si Jesus Christ, yung mga Pharisees, yung mga scribes, nakabantay sila kay Jesus Christ. Bakit? Hinahanapan nila palagi ng mali si Jesus Christ para ma-persecute nila. Para makasuhan nila, maipakulong nila. Bakit? Kasi nga, sila ay pinapamukha ni Jesus Christ kung ano yung talaga yung message ng Panginoon. Hindi yung legalism, hindi yung kanilang ginawa. 10 commandments lang, ginawa nilang 680. Yun yung mga legalism, religion ang tawag dun, mga kapatid. So itong si Paul, isa ito sa mga powerful person of all the people sa Sanhedrin na nagpe-persecute sa Christian. It was a movement of the new Christians that Saul felt that kailangan matigil ito. Pupunta ako ng Damascus. Akong bahala sa mga ito, mga kapatid. Akong bahala dito sa mga Christians na ito. I will take care of this. I will stop this. Religion must reign, not the relationship with this risen Christ. Yan ang nasa isip ni Paul. But after his conversion experience in Acts chapter 9, dito na bago ang lahat. Saul of Tarsus has a new name. Yun na yung Paul. And from his writings, he poured out almost half of the New Testament. 13 books of the New Testament. Ang tawag dyan, epistles of Paul. Mga sulat ni Paul yan. Sulat niya sa Philippians, sulat niya sa mga Ephesus, sa Ephesians, sulat niya sa mga taga-Colossae, sulat niya sa mga taga-Corinth, sulat niya kay Timothy, sulat niya sa mga taga-Thessalonians. Yun eh. Yun yung mga sulat ni Paul. At alam niyo ba, sa Acts 22, pinakita ni Paul dyan yung kanyang yung kanyang testimony. Sabi sa Acts 22, suddenly. Okay? Suddenly. Yung book of Acts na yan, ang nagsulat niyan si Luke. Okay? Si Luke, si Dr. Luke ang nagsulat niyan. Okay? Sabi sa Acts 22, sinulat ni Luke,
Suddenly, a great light from heaven shone around me and I fell to the ground. Yun yung si Jesus Christ. He is the great shining light na encounter ni Paul. And again, ano man yung kung mapapansin ninyo sa Book of Acts, mapapansin yung isang word dyan, yung word na suddenly. We're gonna be captured by this word suddenly in Scripture. Dyan sa Book of Acts. On the day of Pentecost, sa Acts chapter 2 verse 2, day of Pentecost, yung outpouring of the Holy Spirit, 3,000 people, mga kapatid, accepted the Lord. Ano mapapansin ninyo? Suddenly, there came a sound from heaven. Suddenly, bigla. Hindi slowly. Nung si Paul papunta sa Damascus, may biglang liwanag na nag-strike sa kanya. Sa Acts chapter 2 verse 2, suddenly there came a sound from heaven. May biglang sound na galing sa langit. At anong nangyari sa panahon na yon, mga kapatid, yung day of the Pentecost na yan? It was the result of that process or that development. Mga kapatid, it was not manifested by good works. It came suddenly. It came suddenly. Walang naging process noon. Biglang lumabas ang tinig na nagmula sa langit. A sound from heaven. Suddenly, the voice of the Lord came into this multitude of people. Ano pa nangyari? Mapapansin sa Bible, ang daming suddenly. Okay. Nung pinanganak si Jesus Christ, kung babasahin niyo ang Luke chapter 2 verse 13. Suddenly, a great angelic choir announced the Savior's birth. Yung mga shepherds sa Bethlehem, basahin niyo ang Luke chapter 2. Suddenly, bigla, may mga boses daw ng mga anghel na nag-announce sa kapanganakan ni Jesus Christ. And then later on, when Paul and Silas, nakulong ito si Paul tsaka si Silas, sa Acts chapter 16, nung nakulong si Paul at saka si Silas sa Philippian jail, okay? Ano yung nangyari? Suddenly, a violent earthquake opened the prison doors. Suddenly, may biglang lindol na nangyari. At nung lumindol, bumukas yung selda. Pinalabas si Paul at si Silas. Kaya kung babasahin natin itong Acts chapter 9, mapapansin niyo ulit, suddenly, Jesus appeared to Paul in a great light from heaven. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo, pag si Jesus Christ nagpakita sa iyo, nagsalita sa iyo, nagparamdam sa iyo, magugulat ka na lang. Nasa kalagitnaan, na habang umiiyak ka, suddenly the voice of the Lord you will hear. Yun talagang sobrang down ka na. Kitang-kita ng mga tao kung paano ka nahihirapan. Nakikita ng pamilya mo kung paano ka nahihirapan. Ikaw mismo sa sarili mo, ramdam mo na you are being persecuted, you are being criticized, ginagawa ng tao sa'yo. Suddenly, mararamdaman mo hawak ka ni Lord. Suddenly, mararamdaman mo niyayakap ka ni Lord. Ganun magpakita si Jesus Christ. Ganun magparamdam si Jesus Christ. Hindi dahan-dahan. Suddenly. Suddenly. Same thing to Paul, to those shepherds in Bethlehem. Suddenly, when they were in jail, suddenly, alam nyo, yung mga possibilities na yan, kung pwede lang mabuhay tayo, no? Yung expectation na suddenly, all of a sudden, Jesus Christ intervened. Suddenly, Jesus Christ came to me. Dumating si Jesus, sinave ako. Ilan sito sa atin, mga kapatid, na makapagpapatunay niyan. Yung meron tayo mga tinatawag na sudden moment sa buhay natin. Yung hindi natin ine-expect, biglang dumating yung provision ni Lord. Yung hindi natin ine-expect, biglang pinadala ni Lord. Dumating sa atin yung blessing ni Lord sa buhay natin. Yung na-surprise ka na lang, ano to? Saan galing to? Yung na-surprise ka na lang, dumating siya. Tinulungan kami.
Yung na-surprise ka na lang na habang nakataas yung kamay mo, habang umiiyak ka sa Panginoon, nagwo-worship ka, all of a sudden, biglang gumaang yung pakiramdam mo. Ilan sa atin dito ang naka-experience ng sudden moments with Jesus Christ? Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Yung nakapikit ka, tapos na-lay hands ka, parang there is something that you have felt unexplainable, parang yung Holy Spirit bigla ka na lang sinampal, yung Holy Spirit bigla ka na lang niyakap, nagising ka sa katotohanan na my God is so good in me. Ilan sa atin dito naka-experience yan? Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? And many times, the least we expect it, sinusurpresa tayo ng Panginoon Diyos. Yun ang magandang term dun eh. Our God is a God of surprise. Ilan sa atin dito ang na-surprise na ni Lord? Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Ayan, ang dami nag-amen. No? Balik tayo kay Paul. As Jesus appeared to Paul in a great shining light, ano ang naging response ni Paul? May dalawang tanong si Paul. Okay? Yung unang question ni Paul, the first question is, who are you, Lord? Tinanong niya ang Panginoon Diyos, sabi niya, who are you, Lord? Si Paul naniniwala sa Diyos. Nag-aral siya eh. May Masters of Theology nga si Paul eh. The first question is, who are you, Lord? Sa verse 5. Ano yung second question niya? What do you want me to do? What do you want me to do? Ito na. Dito na papasok ang ating theological explanation. Okay, that is why theology is very important. Okay, before we can ever find the answer to the second question, bago natin sagutin yung pangalawang tanong, we must know the answer to the first. Ang tanong, who is Jesus to you? Si Jesus Christ ba sa atin is simply a great teacher, a prophet, a holy man, banal na tao? Or do you know Him to be who He said He was? O kilala mo ba si Jesus Christ? Hindi niyo ba napapansin? Yung topic natin kahapon, diretso yan ngayon. Karugtong ito ngayon. Anong pagkakakilala mo kaya sa Kanya? Magaling na mangangaral, propeta, holy man, because people, they know Him. Yung ganun. Na si Jesus Christ daw prophet lang. Na si Jesus Christ is a great teacher. Many religious people, they believe in that. Pero ang tanong ikaw naniniwala ka ba na si Jesus Christ is the Messiah, the Savior of the world? Naniniwala ka ba na si Jesus Christ is the Christ who came to seek and to save the lost? Naniniwala ka ba dyan? Luke 19:10. Naniniwala ka ba na si Jesus Christ ang tagapagligtas natin? That there is no other way to go to heaven but Jesus Christ alone? Because He is the way, He is the truth, He is the life, and no one comes to the Father except through Him. Yun ba ang pinaniniwalaan mo kay Jesus Christ? When Christ reigns and rules on the throne of your heart by faith, pag si Jesus Christ nanguna sa puso mo, sa pananampalataya mo na Siya ang naghahari sa buhay mo, sa puso mo kapatid, then and only then can you begin to find the purpose for which you were created, at dun mo palang matatanong, Lord, what do you want me to do? Hanggat hindi mo nasasagot yung unang tanong, sino si Jesus Christ sa iyo? Siya ba ang iyong tagapagligtas? Siya ba ang iyong Panginoon? Siya ba ang iyong Diyos? Hanggat hindi mo nasasagot yan, hindi mo masasagot yung question number 2, Lord, what do you want me to do? Alam nyo kaya ang hirap nating mag-serve sa ministry, ang hirap nating mag-commit sa church, ang hirap nating mag-commit sa gawain ng Panginoon kasi hindi natin kilala, hindi natin alam kung sino ba talaga si Jesus Christ sa atin. Kaya si Paul nagtanong, Lord, who are you? Who are you, Lord? At nung nalaman niya kung sino ang Panginoon, sabi niya, I am Jesus. Ano sunod na tanong ni Paul? Nakilala niya na Lord, what do you want me to do? What do you want me to do? Lahat kayo nag-encounter kay Lord. Nakilala niyo si Jesus Christ. Na-experience niyo yung cross ni Jesus Christ. Now, the second question should be in your lips. Lord, ano pong gagawin ko sa iyo?
Lord, ano pong gusto mong gawin ko? Dapat ganyan ang mentality ng Kristiyano. Pag pumupunta ka sa church, pagpunta mo sa church, dapat ang principle mo, what I can do for the church, hindi yung what the church can do to me. Dapat pagpasok mo ng church, Lord, what do you want me to do? Lord, what do you want me to do? Anong maitutulong ko? Anong magagawa ko sa simbahan? Hindi yung anong magagawa ng simbahan sa akin. Why? Because somewhere there is a job for us to do in the kingdom of heaven here on earth. It is something that no one else can do like you. May magagawa ka na ikaw lang ang makagagawa nun. Ano yon? Gumawa ng mabuti, maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, the Lord Jesus still has a way of showing up. May pamamaraan ng Panginoon Diyos para magpakita sa atin unexpectedly sa buhay natin para tayo to bring us into the reality of His presence. And often as with Saul of Tarsus, it is those times when we truly think that we are doing something that is pleasing to Him. Kala natin minsan tama yung ginagawa natin, but until we really know who really Jesus Christ is, doon natin malalaman ang tamang gawain para sa Panginoon. Perhaps He has not suddenly surprised you with some yung ilaw or great shining light. But no doubt mga kapatid, maso-surprise ka ni Lord just the same nangyari sa mga taong ito. Perhaps it is time to ask, Lord, who are you? Lord, who are you? And when you come to know the Lord, you will ask Him the same question, Lord, what do you want me to do? Lahat tayo nasa church every Sunday. Tinanong na ba natin yan sa Panginoon? Kasi ni-reveal na ni Lord yung sarili niya sa atin eh. Ako ang Panginoong Hesukristo. Ako ang Panginoon mo, ako ang Diyos mo. Natanong na ba natin sa sarili natin yan? O tinanong na ba natin si Lord yan? Lord, ano pong gusto mong gawin ko para sa iyong kaharian? Lord, what do you want me to do? Tanong na ba natin yan? Huwag mong tanungin kung ano yung gagawin mo araw-araw. Tanungin mo kung anong ipigagawa sa iyo ni Lord. Minsan ang buhay natin nakaprograma na eh. Pagising natin ng umaga, maliligo tayo, papasok sa trabaho, pagtapos ng trabaho, uuwi na, minsan kakain sa labas, minsan mamamasyal, minsan magde-date, matutulog. Ang tanong, meron ka bang ginawa sa buong maghapon na pinagawa ni Lord sa'yo? Tinanong mo ba si Lord pagising mo ng umaga, Lord, what do you want me to do? O habang nasa church ka, habang nasa Bible study ka, umikit ka for a second. Sinabi mo, Lord, what do you want me to do? Naitanong na ba natin sa sarili natin yan? Alam nyo, may isi-share ako sa inyo before we end. Ang tunay na tagumpay ng buhay, true success in life, huwag nyo kakalimutan to ha, yung tunay na success ng buhay is finding the answer to this question. Ano yon? Knowing the will of God in your life and doing the will of God in your life. Yan ang tunay na tagumpay. Huwag kang papayag na umidad ka na ng ganyan edad mo. Hindi mo nalaman kung anong purpose mo sa buhay. Hindi mo nalaman kung ano ang will ni Lord sa buhay mo. At hindi mo nalaman kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Yan ang tunay na success ng buhay. Maybe we caught up for so many years sa mga bagay na worldly, family, pang sarili, pang business, pang trabaho. Pero have we asked that question in our life? Lord, what do you want me to do? Yes, Jesus is here in the book of Acts. He is the shining light on the road to Damascus. And He will surprise us. And He will always be the shining light in each of our lives, today and the days to come. My prayer and my desire is medyo may kurot sa puso natin. Minsan nga ang sarap tanungin, ano na bang nagawa ko sa Panginoon?
Narinig ko na ba talaga yung purpose ng buhay ko? Nalaman ko na ba talaga kung ang will ni Lord sa buhay ko? Let's pause for a moment. Habang nagkakape kayo sa umaga, tanungin mo yung sarili mo, ano nga ba ang will ni Lord sa buhay ko? Ano nga ba ang pwede kong gawin sa Panginoon? Then you ask Him, Lord, what do you want me to do? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa umagang kay ganda, na napaalalahanan mo kami, na-remind mo kami, Panginoon Diyos. Ano nga ba ang will mo sa buhay namin? Ano nga ba ang purpose namin, Panginoon? Bakit mo kami dinala sa paglilingkod sa iyo? Bakit ka namin na-encounter? Bakit ka namin naramdaman? Bakit mo kami sinave, Lord God? Bakit namin na-receive ang salvation? Bakit namin, Panginoon, na natutunan ang pagmamahal na ipinagkaloob mo sa amin? Bakit namin naramdaman ang pagmamahal mo, Lord? Lord, my question is this. Our question is this. Lord, what do you want us to do? Lord, what do you want me to do? Mangusap ka sa puso ng bawat isa. Mangusap ka, Panginoon, sa amin, sa buhay namin, Panginoon Diyos. And let your light shine on us, Lord God, so that we will be able to do your will in our life. We praise you, we love you, and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, huwag kalimutang itanong, Lord, what do you want me to do? And I pray that this coming Sunday sa worship service natin, ni-reveal na ni Lord o ano ang gusto niyang gawin mo sa kanyang kingdom here on earth. At huwag kakalimutan, mga kapatid, hindi lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na magawa ang will ng Diyos sa buhay nila. Kaya always remember, we are indeed blessed by God. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay tunay na blessing sa bawat isa. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord.